4 po kami magkakapatid, tapos lahat sila nasa ibang bansa. Ha? Saan ang bansa? Yung dalawa kong ate nasa Amerika, then yung isa nasa Riyadh. Riyadh? Yes. Oh, talaga? Yes po. Tapos ako lang sa Philippines. Oo. Ang mga magulang mo? Yung both parents ko po wala na. What do you mean wala na? Kasama na nila si Lord. Ay, talaga? Ano nangyari? Asthma tsaka accident. Pakiulit? Yung mom ko po, asthma, and then yung dad ko, accident. Talaga? So, Ilang taong ka nun? naalala ko parang 9 years old. 9 years old nung nangyari. So, nakita mo pa si Papa at Mama hanggang 9, ganon. Yes po, nakikita ko pa po sila. Si Papa, anong lahi? Kasi syempre naman, Yung dad ko po, alam ko po kasi Filipino. Okay. And then yung mom ko yung American. Ay, wow Parang baliktad, pero yung dugo ko talagang, malakas ang dugo ng aking ina. Ang yung ina mo, siya, tinatawag natin syempre, black yung lahi ba? Paano ba? Opo, Black American. Black American. Wow. So you're very good at English. Not so really. Anyway, sakto lang po. Pag kinakausap nila akong English, I can answer naman. Oh, so 9. Nung 9 years old, ikaw ba bunso? Opo, bunso po ako. Pero, ano po kasi sila, na prison. So, nasa prison sila. Nakakulong? Yes. Saan? Tas parang dun na rin sila. Saan nga? San Fernando. Ano, in US? No, San Fernando Provincial Jail. San Fernando Provincial Jail. Pampanga. Yes, Pampanga po. Oh, kakalungkot naman. Ano naman yung kaso? Ano po, drugs. Oh. Grabe. So, ang hirap ng trauma nun, no? So, ilang taon ka nun nung nakakulong na yung pangape? Silang dalawa nakakulong? Opo, dalawa po. Ano po bata pa po ako noon, tapos parang yung meron pong kumupkop, tapos parang dinala po ako sa orphanage. Ah. Bali yung orphanage po, doon po ako lumaki. So, okay. Kinuha ka. Ilang taon ka nung kinuha sa magulang mo? Parang 3 years old. 3 years old. So, wala ka pang masyadong alam nun? Wala pa po talaga. Oo. Actually, mas naano ko po, parang yung nasa orphanage ako, parang mas naano kong mga magulang ko yung mga nandun. Okay. Tsaka po yung nag-adapt sa akin na yun. Okay. So, ina't kinuha ka, tapos, ba't ka niniwan sa orphanage nung kukunin ka? Parang gulo. Hindi po. Parang kinuha po ako, inalagaan po ako. Tapos parang, kasi dalawa po kami ng sister ko eh. Okay. Yung tunay kong sister, black din. Mm-mm. So parang, syempre po parang may family na rin, parang may mga Anak. need na, opo. Oo. Need po talagang which is ayaw naman nila, pero kailangan. Oo. Yes. So, ilang taong ka nung pinadala ka sa orphanage? Mga 5 years old po. Naku, ang hirap nun. 2 years ka rin nag-bonding sa kanila. Opo. Nung una talaga mahirap. I'm sure umiiyak ka nung iniwan ka doon. Hindi, tell me, yung parang, yung naramdaman mo yung trauma. Opo. Kasi parang, feeling ko Go ahead. Okay. Hindi dapat umiyak ang person kasi maganda. Parang po kasi feeling parang pasa-pasa. Pero malaki rin po yung pasasalamat ko. Sige, lapit mo na sa mic. Malaki rin po yung pasasalamat ko kasi parang hindi naging pariwala yung buhay ko. Ganun. Parang hindi ako yung parang pariwala. Yeah, ang gets ko yun. Ang hirap talaga. Opo. So, from 5 years old until what age ka? 18. Grabe. Ilang taon yun? Mga almost... Anong math? 13 po ba? 13 years. Kasi po tama. parang 13 years. Doon po, kaya po, kahit nasa Pampanga na po ako, binabalik-balikan ko yung Subic. Bakit? Doon na po ako parang lumaki. Kasi sa ampunan, sa may Subic. Opo, sa Zambales po. Bali, parang gusto kong magbalik ng... Oo.
Yung parang ano di ba? Marunong kang dapat lumingon sa pinanggalingan. Sige nga, kwento mo naman. Siyempre, hindi naman lahat ng tao naka-experience ng bahay ampunan. Pwede mo ikwento sa amin. Yung tinirahan ko pong orphanage, hindi siya yung sobrang higpit. Okay. Nararanasan namin yung Go. inis. Ay. Parang so, wala, sobrang thankful ko talaga. Bakit? Kasi, like, feeling ko kung hindi din nila ako kinuha, parang feeling ko ano ako ngayon, parang ganyan. Kaya feeling ko sobrang laking tulong yung orphanage na kumuha sa akin. Actually, yung pangalan nila, Philippine Outreach Center Christian Homes. Mga Kristiyano mga yun. Yes po. Sobrang thankful ako. Thankful din po ako sa nag-adapt sa akin kasi doon po nila ako linagay. Kasi ang daming orphanage. Di ba po? Parang, kaya thankful ako kasi ang dami ko natutunan. Parang, lumaki po ako ng yun, ganun. Yung mga luha mo yan, I believe it's more of tears of joy ba yan? Yes, parang ano lang po kasi parang akala ko dati parang hanggang dito na lang ba ako? Wala na ba akong kayang gawin? Parang sobrang saya ko lang kasi like yung kumikita na pero parang nag-contact agad ako na parang gusto ko mag-give back. Grabe. Sobrang wala ba kayong tuwalya dyan? Pengin tuwalya naman. Yung tuwalya sana, yung pang sa mukha. Si Perlas pala, pwede talaga ito maging dramatic actress. Di ka pala pang comedy. Sobra. Grabe ka. Mababa lang po yung luha ko. Oo. TV5, Cardo. The Carto Dalisay tuloy. Si ano pala? Batang Quiapo. Baka meron po kayong towel dyan. Mapunas ng mukha ko lang. Oo. Pwede ba natin iabot? Sige, iabot lang natin. Opo. Sige, abot mo lang kahit na makita ka sa camera. Okay lang, sanayan lang yan. So, grabe, no? So, 18 years old. Nung 18 na, sige, tuloy mo. Ano na nangyari? Yung 18 po, yun, pinagdibo naman po ako nung naganap sa akin. Pinagdibo po nila. Saan? Sa orphanage? Orphanage. Okay. Tapos po, yung kinuha po nila ako, ganyan. Kasi pwede, kapag po kasi 18 ka na, pwede ka na i-discharge. Okay. Ganun. Or pwede ka na i-ampunin. Para sa ospital. Opo, pwede ka na i-discharge. So, nagpa-discharge ka? Okay. First time kong lumabas sa outside world. Talaga? Kasi pa parang dun parang compound comfort na. zone. Oo. Parang comfort zone. Parang first time ko makahalubilo ng mga ibang, yung bigla na lang may nagmumura. Kasi po pag sa parang wala. Oo. Tapos yun po hanggang naging ako, hanggang sa social media na. Saan ka tumira nung 18 years old? Doon po sa, nag-adapt po sa akin, yung mga aunties ko po, tsaka yung, Saan sila nakatira? ngayon po nasa Pampanga po sila. Nasa Malaysia, umuwi, gano'n. Ganun. So, 18 up to the present ba nakatira ka? Hanggang ngayon nakatira ka pa rin sa kanila? Ay, hindi po, na po ako. Hiwalay na. Ano po sila, pumupunta-punta akong gano'n. Pero yung nasa orphanage po ako, nagsisend naman sila ng, parang nagsisend ng money, like budget. Galing Pwede po kasi yung parang mag-send ng, So, hindi sila nakalimot din, di ba? hindi naman po sila nakalimot. So, pwede mo sabihin na aside from orphanage, malaki ang utang na loob mo sa mo adoptive parents mo. Yes. Ano mga pangalan nila? Auntie Roseanne. At saka? Si Auntie Roseanne, si Pastora Gladys, si Auntie Deyot, buong pamilya po nila, Auntie Cynthia, lahat. O, batiin mo muna. Yes. Shout out sa inyo, mga auntie ko. Yan, magaganda yung mga tita ko eh. Yan, pati po yung mami ko po yun. Oo. So ngayon, ituloy na natin. Siyempre naman, paano mo naman naisipan naman na pumasok sa content creation at anong edad ka nang pumasok ka? Mga mga 20. Parang kasi po ako, parang maligalig. Parang masayahin na tao.
Una po parang ano lang po, yung parang sinasabayan ko lang po yung mga tugtog. Tapos hanggang medyo minsan nakikilala, minsan hindi. Pero yung pinaka nag-content creator po ako, yung talagang pumatok sa tao, yung ito lang po. Hindi, pero nung 2020 ka nag-umpisa. Opo, 2020. Nagbi-business kasi ako eh.